Hello, Walchu again. So, kumusta ang lahat? So, pasensya na, naka-face mask lang ako kasi may ubo ako at saka sipon, no? So, yun. So, I would like to batiin ko ang lahat, no? Mga subscribers at saka mga viewers ng Happy New Year. So, 2025 is coming. So, kumusta ang lahat? So, mga kaibigan ko dyan, mga kakilala ko dyan. So, Happy New Year. Tsaka pati na rin sa mga subscribers ko at saka mga viewers, Happy New Year din po. At sana po nasa mabuting kaligayahan po kayo despite the past years na maraming trials o maraming nangyayaring mga pagsubok sa buhay, no? So, yun po. So, hoping everybody is good and may sana sa susunod na taon masagana ang buhay natin at may magandang mga mangyayari o may mga maraming blessings pa o mabubuting mangyayari maybe sa ating pamilya, sa ating kaibigan, kakilala at ikaw na rin. So mismong ikaw na rin. So sana so masagana yung buhay natin sa 2025. So yun po. So 2025 coming 2025 na naman. So election is coming for the next year. So, yun lang, pinalahanan ko lang yung mga fellow Manilenians ko at sa yung mga boboto sa susunod na eleksyon na sana matuto na po tayo sa mga nakaraang nanalo sa eleksyon, no? Kung anong mga pinaggagawa nila hanggang ngayon, no? So, sana matuto tayo at huwag nating ulitin ang pagkakamali natin kung mayroon man, no? Kasi isipin natin araw-araw, gabi-gabi, kapag ikaw ay bumoboto, yan po ay kinabukasan ng anak mo, apo mo, at sa darating pa na henerasyon. So please lang, wag nyong lalong idiin pababa ang mga anak nyo, pamilya nyo, at mga darating pa na henerasyon sa pamilya mo doon sa pangit na pamumuhay. Hilahin natin sila sa magandang pamumuhay, no? O magandang future, no? By voting deserving politicians, no? Yung may alam. Hindi yung tumakbo lang para lang sa isang rason na sa ama o dahil sikat siya, pero yung tinakbuhan ng posisyon ay hindi niya alam kung paano paganahin. Paano niya gampanan yung tungkol niya bilang isang politician, no? Kaya sabi ko sa inyo, ilang dekada na ho, lalo na ho dyan sa probinsya, magising na ho kayo dyan. Tignan ho natin yung mga mga klaseng serbisyo yung binibigay ng ating mga mayor, congressman, governor. So tignan ho natin, no? Ito na lang, kunan nyo ng base ang Maynila, no? Ang ospital dito, mga pasilidad dito, yung pagtulong sa mamamayan, no? Lalo na yung sa panahon ni Isko Moreno Dumagoso, no? Kung paano tinulungan ni Yorme ang Manila na makatayo uli galing sa lugmok at korupsyon nung hindi pa tumakbo si Yorme, no? Doon mo basehan yung paano niya pinatayo uli ang Manila, pinaganda niya uli ang Maynila, at paano niya pinaganda ang buhay ng mga taga Maynila, at paano pinagaan ang buhay ng taga Maynila by serving the people or as a public servant. So, yun po. Yung mga nagtatanong na hindi nila kilala si Yorme Isko Moreno, you can come to Manila, you can ask someone here in Manila kung sino si Isko Moreno. Yun po. Yung man namang hindi gusto si Isko Moreno, good luck sa inyo. Ang gawin nyo na lang, ikumpara nyo yung gusto nyong mamuno sa inyo versus kay Isko Moreno, kung anong klaseng leader si Isko Moreno, no? Kung ilang tao ang tinulungan ng ilang yung mga pinanggagawa niya noong mayor pa siya, mayroon kung anong malaking epekto sa Maynila, anong malaking naibigay na maganda sa Maynila, maraming naidulot na maganda sa Maynila. Hindi yung
puro salita lang, pero pag upo na, wala lang, ulats. Walang pag upo nila, wala nga halos pasilil sa ospital. Kung may mga nagkasakit na mga kababayan mo, hirap pumunta sa ospital kasi kulang ang mga gamit, kulang ganito, walang budget, no? So, yun po ang importante, no? Yun po importante. Sana, no? Kasi sa susunod na eleksyon, 2025, hindi lang naman mayor ang pipiliin natin, kundi pati mga senador. So, piliin nyo po yung mga karapat-dapat po, no? Sa susunod na taon. Huwag po yung dahil nagbigay ng 500, isang sardinas, 1 kilong bigas. Huwag po ganun. Timbangin ho natin kung sino talaga yung mga politicians o mamumuno sa atin na talagang makakatulong sa atin. Normal man mamamayan, mayaman, mahirap, tinutulungan talaga at wala siyang pinipili, no? So yun po ang maganda isipin natin sa susunod na election 2025. Yun pong gawin timbangan, no? Huwag lang yung basihan lang sa kung magkano binigay na pera. Alam naman natin nagbibigay sila, walang problema yan. Pero bago magtumanggap po ng pera, pag bumoto ka na, isipin mo pa rin ang kinabukasan ng anak mo, pamilya mo, at mga darating pa na henerasyon ng pamilya mo. So isipin ho natin yung magandang maidudulot, hindi yung pangit, no? At hindi yung lalong maghihirap sila. So hoping no, hoping this 2025 will be more productive. At sana yung mga botante natin, please lang, ulitin ko na naman iboto ho natin ang karapat-dapat na dapat para sa anak natin, para sa pamilya natin, para sa darating na henerasyon. So yun lang naman po masasabi ko. So yun lang naman masasabi ko. But yun nga, again, in this coming 2025, meron na namang mga mangyayari siguro we will not expect things, but hoping it will be more productive and it will be more positive, no, sa atin lahat, no. So yun lang naman po. So again, salamat sa pakikinig sa vlog ko. Again, this is WallowTube. Happy New Year to everyone. I hope everyone will have a good health and have a longer life. Especially, ito lang, meron yung uling pakiusap sa inyo, mga subscribers ko, tsaka mga viewers ko. Especially Yorme Isko Moreno, ipagdasaluhan natin siya na sana ibigyan pa siya ng maraming lakas at good health para makatulong pa siya sa mga Manilenyo. At hindi lang mga Manilenyo, kahit taga ibang lugar o hindi man na taga Maynila, makatulong pa rin, makakatulong pa siya. So yun lang naman po ang pakiusap ko sa inyo. So again, salamat sa pakikinig. This is again WallowTube. Ingat ang lahat. Manila, God first. Bye-bye.